Mga kababayan, isang bansang puno ng drama sa politika, isang pangalan ang laging nasa balita, Ted Filon. Walang takot, diretso sa punto at laging may dalang katotohanan na parang granada sa mga kurap. Pero bakit nga ba siya tinuturing na delikado at bakit laging mainit ang usapan pagdating kay President Bongbong Marcos? Ngayon, sasagutin natin yan, walang pasakalye, walang paligoy-ligoy. Kamusta mga katayed at mga ka-OFW sa buong mundo? Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. This is your No BS hard-hitting political breakdown. Ang layunin natin, 100,000 subscribers para maipakita natin sa mundo na kaya nating mag-isip at magmalasakit. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan, no? Diyan sa Hong Kong, Riyadh o kahit saan pa. At kung gusto nyong suportahan ang content na ito, magpadala ng super thanks please para sa mas maraming ganitong klaseng talakayan. Ngayon, pag-usapan natin si Ted Filon at ang kanyang walang takot na pag-expose sa mga isyong konektado kay Bongbong Marcos. Pero bago yan, let's set the stage. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng mga kontrobersiya. Mula sa mga akusasyon ng korupsyon hanggang sa political dynasties. At sa gitna nito, si Filon ang nagbibigay ng mikropono, no, sa katotohanan. Pero fair is fair, bibigyan natin ng pantay na pagtingin ang magkabilang panig. So buckle up dahil ilang mga minuto ng katotohanan, pagsusuri at konting filosofiya ang hinintay natin. Si Ted Filon, isang veteranong broadcaster, ay kilala sa kanyang investigative journalism mula sa kanyang panahon sa ABS-CBN hanggang sa kasalukuyang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Lagi siyang nagbibigay ng matapang na komentaryo, pero bakit siya tinuturing na delikado? Dahil hindi siya natatakot magsabi ng totoo kahit pa may mga pamilyang makapangyarihan sa likod ng mga isyong kanyang tinatalakay. Sa kabilang banda, si President Ferdinand Bongbong Marcos, ang ika-17 Pangulo ng Pilipinas, ay dumaranas ng mga akusasyon ng korupsyon mula pa noong panahon ng kanyang ama, si dating diktador Ferdinand Marcos Sr. Pero may mga nagsasabi rin na ang kanyang administrasyon ay nagdudulot ng pagbabago. So sino ang tama at bakit laging mainit ang usapan pagdating sa dalawang ito? So bago natin simulan mga kababayan, i-like na yan, i-share sa inyong mga kaibigan sa Sydney, Singapore at Jeddah at i-comment na ang inyong opinion. Gusto naming marinig kayo, lalo na mga OFW na gustong-gusto ng katotohanan. Mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ating mga nasimulan. Isang umaga sa Tacloban, isang batang lalaki nagtatrabaho bilang room boy habang nag-aaral. Sino ito? Si Mario Teodoro Ted Filon. Etong, no? Mula sa pagiging disc jockey sa Cubao hanggang sa pagiging investigative journalist sa ABS-CBN. Si Filon ay nagpakita ng tapang na bihira noong 2009 sa kanyang programang Filon Ngayon. In-expose niya ang mga anomalya sa gobyerno mula sa mga palpak na proyekto hanggang sa mga kickbacks. Pero ang tunay na sumikat ang kanyang matapang na komentaryo tungkol sa mga makapangyarihang pamilya, kabilang ang mga Marcos. Kung si Ted Filon ay isang superhero, ang kanyang superpower ay ang kanyang mikropono, parang Thor's hammer, no? Pero mas malalim. Pero seryoso, bakit sila tinuturing na delikado? Dahil sa isang bansang puno ng yes men, si Filon ang nagsasabing, hindi, mali yan. Halimbawa, noong 2022 tinanong niya, paano mo uutusan ang gobyerno na huwag magnakaw kung ang pamilya mo ang hinahabol dahil sa pagnanakaw? Ouch! Diretso sa puso, pero totoo. At ang sagot ng kampo ni Marcos, Dedma, typical, di ba? Ang tapang ni Filon hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang aksyon. Halimbawa, sa kanyang segment na Think About It, noong 2025, binanggit niya ang Transparency International's Corruption Perceptions Index kung saang baksak pa rin Pilipinas. Sabi niya, walang takot ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan dahil hindi sila mapanagot. No? Ito ang dahilan kung bakit siya mahalaga.
Hindi siya natatakot magbigay ng konteksto sa mga isyong mahirap pag-usapan. Okay, kung agree kayo kay Filon, i-comment down below ha. Ted, idol. Kung hindi, sabihin nyo rin, open ka ba sa debate? Ha? I-share sa inyong mga kaibigan sa Los Angeles, London at Abu Dhabi. At mag-super thanks na rin please para sa mas maraming content. Okay, flashback muna tayo, 1986. Ang pamilya Marcos pinatalsik ng People Power Revolution. Milyon-milyong dolyar ang ninakaw mula sa kaban ng bayan. Ayon sa mga ulat. Fast forward sa 2022, si Bongbong Marcos ay naging Pangulo. Pero ang tanong, may nagbago ba? Ang sagot ng marami, parang deja vu. No? Mula sa mga akusasyon ng 125 billion pesos, ninakaw na yaman hanggang sa mga bagong kontrobersiya, ang pangalang Marcos ay laging may kasamang tanong, totoo ba ito? Kung ang Pilipinas ay isang teleserye, ang Marcos family ang ultimate kontrabida na laging may comeback. Pero seryoso sa SONA 2024, sinabi ni Marcos na ipinagbabawal na ang Pogo at tinitindigan ang West Philippine Sea. Pero teka, bakit may mga ulat na hindi pa rin napapanagot ang mga kasabwat sa korupsyon? At bakit parang walang nangyayari sa mga kaso ng plunder laban sa kanyang pamilya? No? Parang sinasabi niya, shame on you sa mga magnanakaw, pero ang tanong ng marami, ikaw. Okay, sa isang banda, ang administrasyon ni Marcos ay may mga nagawa. Halimbawa, ang Kadiwa program ay nakatulong sa 1.8 milyong pamilya sa pamamagitan ng murang bilihin. At ang Pag-ibig Fund ay nagbigay ng 117 billion pesos para sa housing loans. Pero sa kabilang banda, ang mga akusasyon ng korupsyon ay hindi nawawala. No? Ayon sa Sandigan Bayan, ang pamilya Marcos ay tagapakinabang ng mga illegal na Swiss Foundation at may 174 billion pesos na mga nabawi ng gobyerno mula sa kanila. Pero bakit wala pa ring nakakulong? Ang sagot, mahusay ang kanilang modus sa pagtago ng pera at mahina ang sistema ng hustisya natin. Ano ang tingin ninyo? Innocent ba si Marcos o may bahid pa rin ang nakaraan? I-comment down below at i-share sa inyong mga kaibigan sa Melbourne, Doha at Vancouver. Mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming research. O kung akala nyo tapos na ang drama, mali kayo. Noong 2024, sumiklab ang away ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Si Sara na dating kaalyado ni Marcos, biglang nag-post sa Facebook na kung mapapatay siya, ipapapatay din niya si Marcos. Ang kanyang asawa at ang speaker ng House. Grabe no? Parang script ng Game of Thrones. Pero bakit nga ba umabot ng ganito? Dahil sa mga akusasyon ng korupsyon sa confidential funds ni Sara na nagkakahalaga ng 612 million pesos. Kung politika isang family reunion ang Marcos at Duterte ang mapinsang laging may away sa lamesa, pero seryoso, ang feud na ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema. Ang mga dynasty sa politika si Marcos at Duterte ay parehong anak ng dating Pangulo. Parang soap opera na hindi matapos-tapos. Pero ang mas nakakatawa, habang nag-aaway sila, ang mga Pilipino ang nahihirapan dahil sa mga bagyo at krisis na hindi maayos. Okay, ang Marcos Duterte feud ay hindi lang personal na away. Ito ang tungkol sa kapangyarihan at pera. Ang confidential funds ni Sara ay nagdulot ng tanong, saan napunta ang pera? Samantalang si Marcos ay hinintay pa ring patunayan na kaya niyang linisin ang imahe ng kanyang pamilya. No, pero sa ngayon, parang mas maraming drama kaysa sa solusyon. Ang take ni Filon, walang magiging pagbabago sa Pilipinas kung ang mga pinuno ay puro salita at kapos sa gawa. Anong mas mahalaga? Ang pagkakaisa ng mga dynasties o ang pagkakaroon ng tunay na pagbabago? I-comment nyo yan sa baba. I-share sa inyong mga kaibigan sa Cebu, Davao, Dubai at New York. At mag-super thanks na rin please para sa mas maraming ganitong content. Isang OFW sa Dubai ang nanonood ng Ted Filon at DJ Chacha sa Truth FM. Sabi niya, kahit malayo ako, parang nasa Pilipinas pa rin ako dahil kay Ted. Siya ang boses ng katotohanan at totoo yan. Si Filon ay hindi lang para sa mga nasa Quezon City o Davao, kundi para sa bawat Pilipinong gustong malaman ng totoo. Mula sa kanyang mga expose sa ABS-CBN hanggang sa kanyang mga podcast, si Filon ay tulay sa pagitan ng gobyerno at taong bayan. Kung ang Pilipinas ay isang classroom si Filon ang guro na laging nagtatanong,
Nasaan ang homework nyo? At ang mga politikong tulad ni Marcos, sila yung mga estudyanteng laging may excuse. Pero seryoso, ang tapang ni Filon ay inspirasyon, lalo na sa mga kabataan at OFWs na gustong makita ang pagbabago. Kaya naman mga kababayan, oras na para maging aktibo tayo sa politika. Si Filon ay mahalaga dahil binibigyan niya ng boses ang mga Pilipino, lalo na mga OFW sa Saudi Arabia, Canada o Australia. Ang kanyang mga komentaryo tulad ng tungkol sa bagong Pilipinas ay nagpapakita ng hindi sapat ng magagandang salita. Kailangan ng aksyon. At kahit may mga fake news na nagsasabing patay na siya o pinapalayas, si Filon ay buhay na buhay at patuloy na lumalaban. Kung gusto nyong maging boses ng katotohanan tulad ni Filon, isubscribe na, i-like na, at i-share sa inyong mga kaibigan sa Singapore, London, at Tokyo. Mag-super thanks na rin para suportahan ang aming misyon. Okay mga kababayan, ngayon natin nakita kung bakit si Ted Filon ay isang tunay na bayani ng katotohanan. Sa kabila ng mga panganib, hindi siya natatakot mag-expose ng mga isyong konektado kay Bongbong Marcos at sa iba pang mga politiko. Pero habang sinusuri natin ang mga akusasyon ng korupsyon, nakita rin natin ang mga nagawa ng administrasyon ni Marcos. Ang tanong, sapat ba ito para linisin ang nakaraan? At si Filon, dapat ba siyang tawaging delikado o isang tunay na boses ng bayan? Okay ang politika sa Pilipinas ay parang chess game. Komplikado, puno ng diskarte, at minsan may mga pirasong nawawala. Pero kung may mga tulad ni Ted Filon na handang magsalita, may pag-asa pa rin tayo Kaya mga kababayan sa Manila, Dubai, Toronto o kahit saan sa mundo, maging aktibo tayo, magtanong, magsuri at magmalasakit. Ang tunay na bagong Pilipinas ay nagsisimula sa atin. Okay kung nagustuhan nyo ang talakayang ito, i-hit na ang subscribe button at i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Sydney at New York. I-comment ang inyong opinyon. Ano ang tingin nyo kay Filon at Marcos? At para sa mga gustong suportahan ang content na ito, magpadala ng super thanks please. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami. Salamat at hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!